Ay, magandang hapon. Sometimes we bend the law. Sabi ni Erwin Tulfo, "Hoy, tumigil ka ng paging senador. Sometimes we bend the law." Putsa, mali yan. Ang kabaliktaran ay ito. Ha? Doralex, Sedlex. Alam mo ba yung Doralex? Ha, Erwin Tulfo? Yung Doralex sa isang baso na gawa ng bote yan, pero kahit ibasagay mo sa semento, hindi mababasag. Ganon ang batas. Doralex, Sedlex. The law may be harsh, but it is the law. Ang klase. Peke ka talaga ng senador. Amerikano, Eric Sylvester Tulfo. Ha? Sometimes we bend the law. Kaya nga we bend the law eh. Piniki mo ang birth certificate mo, nag-apply ka ng passport sa Amerika, ginawa mo pangalan mo na Eric Sylvester Tulfo, born on December 30, 1965. Grabe. Ang totoong birthday mo August ba October? Tingnan natin. Birthday of Erwin Tulfo. October 6, 1963. Matanda, senior citizen ka na rin pala. Oh. Sometimes we bend the law. Ha! Tangina. Saan ka makakita ng senador na to? Lawmaker ka? You bend the law. Oh, ito, pakinggan natin ang palitan sa nagsimula itong palitan yung sometimes we bend the law. Oy, Mary Jane Acero, magandang hapon po. Sometimes we bend the law, nagsimula to. Mary Jane Acero, kindly talk to Nemi Domingo sa kanya. Tapos, kung pwede, magkita tayo. Maybe tomorrow. Tapos, sinabi niya, nagsimula ito sa palitan ng salita sa gitna ni Marcoleta, Dan Marcoleta, at saka ni DOJ Secretary Bonjing Rimulya. Nagreklamo si Bekuan, nagsasabi pala si Dan Marcoleta kay Secretary Boying Rimulya na bakit ka naghingi pa ng mga tinatawag na restitution muna ng pera ng ninakaw bago mo ikonsidera sa Witness Protection Program. Kasi wala naman sa batas. Totoo lang, wala naman sa batas eh. Nagpalitan sila. Pero ako naman, payag naman ako sa diskarte ni Boying Rimulya na hingiin muna para siyempre ang discretion sa pag-apply sa Witness Protection Program ay nasa kamay ng Secretary of Justice. So pwede niyang i-impose as additional condition bilang voluntary on the part of the person applying to be a witness for the state na yung isa ulit niyang perang ninakaw niya. To me, it's good but it should not be a thing that should be imposed against the law. Kasi unang-una, wala sa batas yan. If it is not stated in the law, whatever act that could strip any person of his right to liberty, life, or property, it must be stated positively na may batas. So, ang ibig sabihin po, ang isang testigo, kung wala naman lang batas na sinasabi na isang testigo na criminal din siya pero gusto niya tumestigo, ay hindi po final requirement na isauli mo na ang perang ninakaw niya. Hindi po yan requirement. Kasi sa batas, hindi nagsasabi ganon. It can be asked voluntarily from the person proposing to be a state witness. But you cannot impose it. Kasi ang pinaka-importante at the end of the day, kung bakit hindi nilagay, alam mo ba, Ling, bakit hindi binilagay sa batas na isauli mo na ninakaw mo? Kasi ang posibilidad na gastos na ang ninakaw. At ang ninakaw ay
hindi mo na mabawi. Kagaya niyan, nagkasino sila, naubos. So ngayon, ano ang gagawin? Ang pinakatanging magagawa niya ay pinakaimportante po kasi sa batas ay testimonya, hindi yung pera. So kung hindi siya titestigo, patay tayo, talo tayo. Kailangan pa naman natin ng linya o ng missing link papunta sa mga politiko. O sa testimonya kanina na pinopropose para sa testimonya ni Henry Alcantara, sinabi niya na wala siyang personal na alam kung paano ibinibigay ang pera kay Joel Villanueva, kay Jinggoy Estrada, kay Bong Revilla, kay Mark Villar, sino pang iba? Kay Yusek Bernardo lang siya mayroong tinatag na direct knowledge. Hindi rin alam kung paano ibibigay papunta kay Mitch Kahayon na during that time, kaya pala, hindi man siya congressman, pero siya ang executive director ng Commission on Women. Tapos USEC siya. At kailangan niya ang budget para sa mga project na doon. Kaya ang ginawa niya, nanghingi siya sa DSWD, sa DPWH. So ganun po ang dahilan kung bakit pala si Mitch Kahayon nasama. Sandali. So ngayon, kung ganun ang nangyari, ano ang gagawin natin? Ang batas mismo, sigurado akong batas, hindi nagre-require na isang requirement, kailangan isauli mo ng pera. Sapagkat, ang dalawang rason ko dyan, mas mahalaga ang testimonya kaysa pera. Para maipin down kung sino ang mas malaking mga kriminal. In this case, ang malaking kriminal dyan, si BBM ang una. Number 2, si Tambaluslos. Number 3, si Elizaldico. Number 4, yung mga senador at saka congressmen. Yan po ang mga malalaki dapat habulin. So, ibig sabihin, may posibilidad kasi na naubos na halimbawa ni Henry Alcantara na patalo niya sa kasino. So, wala nang natira sa kanya. Pero importante yung testimonya niya. Dapat tayuan niya yun. Kasi kung hindi siya tatayo, kung asahan lang ang ang sinabi niya sa Senado, hindi po pwedeng magagamit na, pwedeng sabihin mo, hindi po pwedeng sabihin na proof beyond reasonable doubt na ang transcript of stenographic notes lamang. Kailangan testimonyahan niya, tatayuan niya sa korte. Maya pagat panapon, Conrado Alepio. Tapos, si Ruel Francisco, kaaway talaga ako. Ba't tinawag mo ko kalbo? Kalbo naman ako. Bakit mo tawagin kalbo? Bakit mo pa ko tawagin? Wala naman kumukontra. Ano kaya nag-imagine ako sa kakan, para kang anong, may sakit ata sa utak ito si Kwan eh. Ha? Si Ruel Francisco, bakit taong kalbo, tatawagin mong kalbo? Oy, may sakit ka sa utak, pwede man ako tawagin, may pangalan naman ako eh. Roadster, maayong hapon. Si Benji Pasco, ang alam ko, ignorance of the law excuses no one. From the law is the law. Tama yan. Yan ang dapat. Lecturean natin si Erwin Tolpo. Hindi ka bagay dyan sa Senado. Mary Jane Acero. Sige, nag-usap na tayo. Okay, proceed tayo. Nag-umpisa po ito sa debate sa gitna ni Marcoleta at saka ni Department of Justice Secretary Boying Rimulya. So, sinabi naman ni Boying, kailangan talaga ang isauli mo na pera. Pero pag-deliver kasi ni Boying ay mali. Pero dapat, ang ibig niya sabihin, naman, ang kanyang pakay ay maganda naman para maisauli ang pera ng tao. Pero dapat sa kanya, sinabi niya sana, yes, it is not included in the law, but the Department of Justice may ask from him. And at the end of the day, yung RTC pa rin, yung trial court pa rin magdesisyon kung tatanggapin ang testimonya niya bilang state witness. Kasi bakit? May power ang Department of Justice
magsusumiti na hindi na nila kakasuhan ang kinukonsidera nila na state witness, pero may power din ang court na isama sa kaso kasi umamin. Kaya the finality of it, the law is the law and the court is ordered by law to implement what is the law. Yung Department of Justice ay wala silang final say kung ano mangyayari sa mga witnesses nila. So kaya ang gusto ko lang i-red flag dito, si Erwin Tolpo. Erwin Tolpo, pangit po yan. Marami nang papatay ng tao niyan kasi sometimes you can bend the law. O yung law on murder, papatay ka lang tao because sometimes you can bend the law. O si kapatid ko, si Kansky. Hello, Brad. Toto Tirador. Okay. Si Akatsuki. Kaya nga naging senador si Erwin dahil kayang baluktutin ng batas. O tama. Okay. So ito ngayon, papakinggan muna natin itong palitan ng sigalot. Dito to nag-umpisa eh. Ang ganda naman ng palitan, intellectually speaking, makakuha kayo ng edukasyon dito. Huwag nyo lang tingnan, medyo mainit lang debate nila. Medyo galit na galit kasi si Marcolita kay Lacson eh. For a while, Mr. Secretary, meron lahat ng tatanong niyo si Vice Chairman sa inyo. Thank you. Teka, sandali. Anyway, you're the Vice Chairman. Go ahead. Thank you, Mr. Chair. May question lang po ako kay Secretary Remulla. Mr. Chair, yung pong sinasabi na widespread according to ICI, yung Independent Commission for Infrastructure, na meron daw po empleyado ng DPWs na pinagsisira po yung mga dokumento. Ito po ay parang itinatago, Mr. Chair. Tanong ko po kay Secretary, ito po ba ay makakasuhan na rin ngayon dahil mukhang malinaw pa sa sikat ng araw na may tinatago, removal, concealment at destruction po ng mga documents, Mr. Chair? Yes, sir. We can file the cases immediately. So marami po yata ang violation nito, Mr. Chair. One last question for the Secretary. Falsification din po ng public officer or employee under Article 171, violation of PD 1829 at saka violation of Republic Act 9470. So lahat po ito, ikakarga po ito. Pwede po ikarga. Depende po sa facts of the case lang, sa mga allegations natin at sa ating ebidensya. Na-identify nyo na rin, Mr. Chair, nasabi na po ba sa inyo ng ICI kung sino pong tao na ito? Hindi pa ho, ang ICI po kahapon lang kami nagsimula makipag-usap sa kanila. Pero in due time po, tomorrow po ako mag-a-appear sa ICI. Maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you, Interjection, Secretary. Mr. Chair, with the indulgence of the Yes, Vice please. Chair. Salamat, Your Mr. recommendation. Chair. Kay Secretary Remulla, sir, sa pagkakaalam po ng DOJ, meron po bang mataas na tao na nag-utos sa itong report ng widespread destruction ng mga dokumento kaugnay nung iniimbestiga ng Blue Ribbon Committee? Wala pa ho kami nakukuha na pero iniimbestigahan ho ng NBI yan. Salamat, Sec. And may mga crucial documents ba na nawala na sa atin, both sa department at sa Blue Ribbon? Usually ho, redundant naman ang documents eh. Redundant yan. So I think that we can still establish those documents, at least the duplicates of the documents would still appear. Asahan po natin na may copies pa, may duplicates pa. Yes, sir. Yes, ma'am. Salamat, Secretary. Salamat po, Mr. Chair at Vice. Meron din akong gusto i-clarify kay Secretary Remulla. Hindi po limitado kay Henry Alcantara ang inyong pagkonsidera, at least pag-consider, na may maipasok pa sa program, hindi po ba? Hindi po. It's not limited to him. As the hearings go on, we will evaluate everybody and the value of the evidence that they can present. At saka syempre po yung vantage point kung sino talaga makakapagturo sa mga salarin, kung ika nga. So pwede rin pong matanggap sa Witness Protection Program ang mag-asamo Diskaya, pwede rin si Bryce Hernandez, as maski sino sa mga resource persons natin, depende sa inyong evaluation. Opo. At sa ngayon po, we can, if they apply, we can consider them protected witnesses already. Pwede na namin bigyan ng security ang mga nag-a-apply. Ang kailangan lang po dito talaga, yung evaluation as state witness. Malaki yung pagkakaiba ng dalawa.
Maraming salamat po Mr. sa Chair. inyong pagpapaliwanag. Mr. Chair, may pahabol lang po ako kay Secretary Remulla. Mr. Chair, Oh, yan. di po ba ang sinasabi, Ayan is it si... sweldo ka na po dun sa kaso wherein kasama ka? I mean, just point of clarification, Mr. Chair. I'm not a lawyer, so pakipaliwanag nga po. As a state witness, hindi ka na po matcha-charge sa kaso na yan. Tama po ba ito? Kung na-charge na po, pwede ho ma-discharge ng court. Pero pwede rin ho hindi namin i-charge. At ang i-charge namin yung mga tinuturo po ng state witness. Kung siya po ay maging state witness. At sa aming, ang mahalaga po dito, yung magiging agreement ng DOJ sa magiging state witness ay hindi ho sila mag-violate ng mga patakaran na nakalagay po sa Memorandum of Agreement between the state witness and the Department of Justice. So this is one way, Mr. Secretary, Mr. Chair, na mapapanagot po natin, aabutin po natin yung pinakamataas dito, Mr. Chair. Yun po yung ideya. The higher up the food chain, the better. Kasi yun po yung gusto natin mangyari dito at managot po. Yung dapat managot. Kasi dapat po matuto na po ang bansa natin. At hindi na ho talaga tangkapin yung ganito mga gawain ng mga leader natin. Yun po yung ating gusto mangyari. Mr. Chairman, I'm sorry. Yeah, Mr. Chair, one last question for the Secretary. Nabigyan na rin po ba kayo ng abiso ng Pangulo na wala pong sisinuhin because yun po yung press statement niya, kamag-anak, kaibigan, kaalyado, wala pong sasantuhin. Were you given that instruction already, Mr. Chair? Opo, ayan po ay malinaw na malinaw sa aming usapan. Sa mga usapan namin mula no simula pa ho ng kanya pong ni-reveal yung mahiya naman kayo speech ay sa SONA po. Lagi pong ganun ang usapan namin. Dapat lahat yan managot na. Panagutin natin lahat. Mr. Wala tayong Chairman, pipiliin. quick question. Kasama siya? Since there are Kasama si Bibim, papanagutin? other members who want to ask questions, can we go back to the original guidelines laid out by the chair, yung in their order of arrival? So kung may tanong, alam may tanong si Senator Pangilinan, siya po nauna rito, papayagan po siya magtanong. Kung wala naman, para makapagtrabaho na rin kayo, pag-evaluate ninyo, susunod-sunod rin na lamang. Senator Pangilinan? Yes, no, just a manifestation that pagkatapos pong ibalik dito si Ginoong Alcantara, kasama pa rin ang Secretary of Justice mamayang hapon. Para Pwede ho, darating po ako, sasama po ako. Okay, and maaari na rin ma-update dun sa pag-uusap ninyo, pagbalik po ninyo. Doon na lang po ako magtatanong. May mga bagay po siguro baka executive session natin pag-usapan. Yes. With that, wala na po akong tanong kay Thank you, Secretary. Senator Kiko. Senator Bam? Quick question for the Secretary. Secretary, pagdating sa pagbabalik ng pera, tama ba na pwede itong gawing kondisyon sa pagpasok sa Witness Protection Program o pagiging state witness? O hindi ho kasama ang usapin po ng pagbabalik ng pera? Ang ano ho kasi, ang pagbabalik ng pera, yan po ay inuutos ng korte. Pero para ho makita natin ang good faith ng isang testigo, isang tanong po yan na binibigay natin sa kanila. Kasi kung gusto ho nila maprotektahan, dapat yung full good faith, isosoli talaga nila. Yun po yung isang test natin sa kanila. Hindi ho, wala ho yun sa patakaran, pero isang test po kung reliable po yung witness. or hindi. Sinabi mo na. Mr. Secretary, Wala sa batas. palagay ko po yan ang hinihintay ng maraming tao. Kung meron pong mag-state witness, mahalaga na maibalik po yung pera na ninakaw po sa ating bayan. Opo, salamat po. Mr. Chairman, Chair. just very quickly lang, just to follow up. Okay. Very quick. Go ahead. Yes. At doon sa usapin, kasama ba na sa usapin ng good faith, ilalabas niya lahat ng mga accounts niya at ipapaabot sa inyo? Hanggang sa kaya pong makuha sa testigo, yan po yung talaga mga gusto natin mangyari. Kasi Accounts nga, and amounts. opo, kasi may dalawa naman tayong proseso rito. Pwede ho itong hingin sa kanila. Kung di naman nila ibibigay, andyan naman po yung ating Anti-Money Laundering Council na pwede hong mag-freeze ng accounts. At yun lang po, papa-forfeit lang po natin sa Sandigan Bayan pagdating ng panahon. Willing ba si Ginong Alcantara ngayon na sasabihin niya sa pag-uusap niya? Senator Pangilinan, you're limited to one Yes, question. yes or no lang? Mamaya Yes na or lang tanghali. Oh, yes or no lang, Mr. We will ask him. I think that he has signified his willingness to do that already Ayan. in a prior
a message to one of my contacts in the Senate, sir. And for the record, Mr. President, si Ginoong Alcantara is nodding his head. Hindi man siya nagsumagot, he is nodding his head. Thank you. Thank you. Senator Risa. Quick two follows up, Sec, dun sa kaninang issue ng reported na destruction at tampering ng mga DPWH documents kaugnay nitong investigasyon. May suspetsya na po ba ang DOJ kung sinong mas matataas na taong maaring nag-utos niyan? Posible pong mas mataas. Yan po yung ating tinitingnan sa loob po ng opisina ng DPWH tsaka lahat po ng pwedeng Lisa Marcos mabanggit na utos niyan. sa mga sinumpang salaysay. Yan, wala ho makakatakas dito pagdating sa suspecha. Eh, paano kung si Everybody's Lisa a suspect Marcos? pag nandito na po sila. Everyone is a suspect all the way up to the top of food chain, ika nga sa DPWH. Opo, opo. And lastly po, kung mayroong mang kayong ma-establish na importanteng dokumento na natamper na o na-destroy na, paano pong gagawin? Paano po bubuin yung chain of evidence tungkol sa iniimbestiga ng komite? We will have to resort to secondary evidence. Pero yeah, that is an accepted mode under the rules of court and under evidence. At para ma-preserve po yung secondary evidence that still exists probably right now, meron po bang magagawa ang DOJ na pigilin na itong reported na destruction at tampering ng dokumento dun sa kabilang department ng DPWH? Yung nga, pinag-uusapan na ho yan, as we speak ngayon, meron na ho kaming mga taong nakikipag-usap sa kanila. Salamat po, Secretary. Mr. Chair. Thank you, Senator JB. Mr. Chair? Let's limit our questions kay Secretary Remulla para mamaya sa mga ibang resource persons na lang. Senator JB? Hindi, teka muna. Meron tayong Senator Soto is next. Wala. Senator Marcoleta. Senator Soto. Wala. Senator President. Senator Marcoleta? Thank you, Mr. Chair. Mr. Secretary, a couple of days ago, in the last hearing when you were here, we somehow settled the issue that restitution is not a requisite for an applicant to the WPP. Is that correct? It's not in the law. But sa akin ko kasi, hindi lang po batas na nagdidictate dito. Huwag It's ka mag-explain. also what is Mr. morally Lula, right, what is tanong mo. expected of us. Yan po kasi, kahit hindi nilagay sa batas, mga given po yan sa ating lipunan. What do you mean by that, Mr. Secretary? Kasi wala nga sa batas yung Wala nga sa batas. yung Then, ano requirements ilalagay mo sa batas? for admission to the witness protection. Ang restitution is not part of it. Yes, it is not. Pero So- hindi mo nangangahulugan na hindi namin pwede i-layout yan depending on the case. Mr. Secretary, I am still in the stage where a particular applicant wishes to apply under that program. And there is a process. In the process, restitution is not one of the requisites. Is that correct? Tama naman. Opo, pero if it's in terms of this case being a financial crime, sir, this is a crime against the Mr. financial Secretary, status of the Filipino people, of the Philippine Republic. I think that it's just right. Mr. But we ask- Secretary, are you amending the provision of the No, law? sir. No, sir. But that is how we run the witness protection program. As a lawyer, Mr. Secretary, may I ask you, in a criminal prosecution, the civil liability is impliedly instituted. Is that correct? Of course. Kaya nga eh. Hindi naman nangangahulugan kung sakasakali na natapos na yung criminal prosecution. Kapag ka nakita na mayroong criminal liability yung tao, because it is impliedly implied, doon lang magkakaroon ng restitution. It will come after. Paano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Meron na bang findings kung magkano i-restitute on how it can be restituted? Nag-a-apply pa lang eh. Huwag po ninyong babaguhin ang requisite ng batas, Mr. Secretary. I thought nung dumating ka dito, nagkaintindihan na tayo eh. Kaya nabablar ang proceedings natin eh. Kaya nga kinote ni, siguro, ang chairman kanina gusto kong ituloy ito. Sinabi niya, nagpa-interview siya, na goodwill and sincerity should be done para i-test. Pwede ba yung ganito? I respect your opinion, sir. But It that is is not how... my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. Yes, sir. But I am At the operating... arbiter Sir, is can I the speak, law. sir? May I speak, sir? Yes, you I'm are operating from the Senator from Marcoleta, the kindly allow vantage the point of the resource reason behind the law, sir. What is the reason behind the law? So that we can get justice, and justice can only be attained if there is restitution. So that is the principle.
behind all of these things that we are talking about now? Mr. Secretary, restitution will come after. It cannot be. So it can cannot come before or after, sir. It can come before or You after. cite the law that it come before. Wala nga po sa batas eh. Sir, Huwag po ninyo babaguhin ang Sir, batas, we, Mr. we, Secretary. we are operating on a unique set of facts, and we are, all of these matters are being evaluated because the Ang problema dito na corner na si Kwan eh. Ang batas kasi wala nakalagay eh. Anong ibig sabihin ng restitution? Yun po yung ninakaw. Halimbawa may isang magnanakaw. Tapos siya ay testigo kasi gusto paghuhuli yung mastermind. So, ano ngayon ang gagawin mo pag ikaw kung ako yung piskal, at kung wala akong ibang ebidensya para mapin down yung mastermind at yung magnanakaw lamang na actual, kailangan ko ba yung pera niya? Nailabas mo na bago ko siya tanggapin? Hindi. Kasi over and above, the interest to restitute is the interest of the state to prosecute, not to restitute. Mas over and above ang pagpapanis ng mga tao na kung ang missing link ay ang testigo, hindi na nga kailangan yung pera na isauli niya eh. Paano mo isauli kung kagaya kay Hernandez, kay Bryce, gagaya kay Alcantara, pinatalo na nila yung kanilang ninakaw. Ano ba kukunin mo sa kanila? If that is your reasoning, Justice Secretary, then you are teaching all people who are watching the live stream the wrong law. At kaya nga nag-teach mo, natuto naman si Erwin Tolpo. Sabihin niya, sometimes you can bend the law to get justice. What kind of reasoning is that? Do not change the law. Ano ba ang katwiran ng batas? Bakit hindi sinama ang restitution sa pagsagawa ng batas? Kasi po, sa mga klaseng nakawan, ay unang-una, importante po dyan yung testimonya kasi iyan lamang ang kailangan mo para makonvict yung mga iba, yung mga mastermind. So kung wala siyang may babalik, do you mean to say, hindi mo na ibibigay kasi matatalo kaso ng bayan kung hindi mo siya kukunin state witness. Ganun lang kasimple. Ngayon, kung hindi mo siya kukunin state witness, ano gagawin niya? Di, alangan niya naman niya incriminate yung kasarili niya. Right against self-incrimination. Hindi na siya magsasalita ngayon, hindi niya na ituturo ngayon kung sino ang mastermind. I thought, galing ka mo kayo sa UP mag-graduate. Pareho kayo ng Marcolita, graduate ng UP. Ba't nagkaiba kayo? Ibig na sabihin to, ay may kinikilingan siya. Bakit? Ang pinag-usapan kasi rito, si Diskaya. Si Diskaya nag-alok ng kanilang sarili na tell all. Sasabihin nila ang lahat. At kung sa gitna ni Alcantara at saka ni Diskaya, mas gusto ko si Diskaya. Bakit po? Kasi si Diskaya ang tagabigay ng pera dahil siya ang kontraktor. At tingnan mo si Alcantara, asan ang kanyang testimonya? Hanggang doon lang kay Yusek Bernardo. Hindi niya alam, wala siyang ebidensya na binigay nga kay Joel Villanueva, na binigay nga kay Jingo Estrada, na binigay nga kay Mitch Cahayon, na binigay nga kay Mark Villar at Bong Revilla, yung mga binabanggit niya na pera naka-budget para sa mga politikong yaon. Hindi mo magagamit ang testimonya ni Alcantara para maipakulong mo yung mga nasa taas. Hindi mo nga, wala ka sila kayong ebidensya. Ang ebidensya niya, ni Alcantara, dito kay Saldico. Direkta siya. But then, mula kay Saldico, papunta kay Tambalusot sa Kabibim, may ebidensya ka ba? Wala. Ngayon, sa sitwasyon na yung testigo, siya nakakaalam, hindi mo na pinag-usapan ang pera ko ibabalik o hindi. Anong desisyon mo? Gagamitin mo ba siyang testigo? Kaya kung siya lang nakakaalam, siya ang personal na alam na maituturo niya si Jinggoy, maituturo si Joel Villanueva, maituturo niya, masasabihin niya siya nagbigay. Kagaya kay
kay Arjo Atayde. Siya mismo personal nagbibigay ng pera ng 60 million na gusto niya binawi mula doon sa tatay ni Arjo. Mga ganoon, mga ehemplo. Ang puntos dyan sa batas ni Marcolita ay wala sa batas. So gagawa ka ng ibang pamamaraan para makuha mo yung pera. At mag-file ka ng motion sa korte, kaya nga korte nagdidesisyon kung gawing state witness o hindi. Para i-evaluate ngayon ng judge kung kanyang testimonya labang ba ang kailangan. At kung maalis siya, hindi mo na makukonvict. Mag-propose lang ang DOJ, mga piskal, pero wala silang kapangyarihan magdesisyon. Ang final decision ay nasa korte. So ngayon, pag malalaman na ngayon ng korte, that's the time, ang korte maghingi ng promise o sa mula sa prospective witness o asan ang pera. That will be used by the court as part of its decision whether to admit you or not as a state witness. Ganon lang ho kasimple. Kung ang pinag-usapan natin ang batas sa state witness, hindi po nangangailangan na ibibigay kaagad. Kasi that is still subject to procedure. Paano mo malalaman kung magkano ba talaga ang pera isasauli? Eh di nagkaroon yan ng corruption. Ang dapat isauli kung busisiin mo ay 100 million, tinanggap mo ng 50 million? Anong klase? Gusto niyo may corruption na naman kayo? Hindi sa inyo Okay, pagpatuloy. Patuloy natin itong mga ito. Papakinggan natin si Mr. Erwin Tulfo. Sometimes we bend the law. Gravity of this financial crime cannot be underestimated. Yes. And that the more assets that we're able to preserve at the outset, the better for our country, sir. Nagpe-presume ka lang, Boying, na hindi mo sinasabi sa kanila yung pakay mo, yung sikreto mo na motibo, na sige, bigyan mo lang ako ng 50 million. Ako na bahala. Weh! Kung dapat isauli ni Diskaya 1 billion o 2 billion, 3 billion, sabi mo, bigyan mo lang ako ng 1 billion. Ako na bahala. Naintindihan mo? Mr. Secretary, I'm very sorry for such a reasoning like that. Alam mo, nakikinig I'm very ang sorry, sir. buong bansa. Also, sir, I'm very sorry too, if you do not agree with me. But I respect your opinion, sir, and we will carry out our It is job not an as opinion. we deem fit, It is a fact that it is the law. It is not an opinion. as we see. Mr. Chair, I said the I am not country needs. expressing an opinion here. I am articulating the provision of law. You do not change the provision of law, Mr. Secretary. You may be disbarred from doing this. Ayan. Then Oh, it's your opinion, sir. It's your option. sir. Napatulala siya Sinabi ko na nga hindi ko opinion dito. I am Then it's your option, articulating the sir. It provision is of law. what you wish to happen. That you may proceed Ikaw ang with what you nagbibigay wish. ng opinion, nilalagay mo yung restitution to test the goodwill of a possible applicant. It is not in the law. Unless you are able to point out the provision of law that it come before. Hindi ganun eh. Sabi mo na nga, and we admitted, impliedly instituted ang civil liability, but this will come eventually after the court has pronounced kung magkano ang ibabalik niya kung meron man. Not Tama si Marcolita. Remulla, bakit? Kasi sabi ko nga ulit, dapat isauli, kung desisyon na ng korte, dapat isauli mo, Diskaya, 20 billion. Kinausap din ni Remulla, bigyan mo lang ako ng 5 billion. Ako na bahala. Hindi ba Before. nakita dyan? Thank you, Mr. Chair. Ang logic dyan? Are you done, Senator Marcoleta? Ganun ko pala kabubo Ganun pala kabubo itong sekretary So natin. next in line is Senator Padilla. Please limit your question kay Secretary Remulla. Apo, gusto ko lamang pong sabihin kay Secretary, pangalagaan na lang po si Engineer Henry Alcantara. Yun lang po. Opo, salamat po. Thank you. Senator De La Rosa. Thank you, Mr. Chair. Point of clarification lang ito sa akin, Mr. Chair, dahil ito mga Diskayas, para mukhang nagbigay na ito ng affidavit in the previous hearings. Gusto natin na may resulta kaagad ito investigation natin. Baka pwedeng isama na rin yung affidavit nila, sir, na evaluate ng DOJ para isang bagsakan na lang yung pagpile ng kaso. Dahil marami sila binanggit na pangalan ng mga congressman. As a matter of fact, undergoing evaluation. By whom, Mr. Chair? DOJ.
DOJ ongoing Sir, na. we met with them already and we will meet again with them tomorrow. Kasi nawala nga yung kahapon, sir. No? We lost the time yesterday. We were supposed to meet yesterday. Hindi lang po natuloy. Yes, sir. Mr. Chair, just para mas maganda kung isang bagsakan na makuha na sana lahat yan, mapaila na kaagad, Opo. mas maganda. Thank you. Thank you lang, Mr. Chair. Thank you, Salamat. Senator Rapi. Yeah, Mr. Chair, to Secretary Mulya, wala nga talaga sa batas yung bang Isa pa to, magsoli bobo. muna ng pera para ikaw ay mapasok sa WPP. Pero kung pagbabasehan natin yung kagusto ng taong bayan, ang galit ng taong bayan, Oh, kung ano gusto pa? nilang magpakita yung goodwill, yung accused bago siya mapunta sa WPP. Siguro mas maganda kung sundin natin yung kagusto ng taong bayan, right? Paano mo nasabi yan ang kagustuhan ng taong bayan? Aber, ha, Rapitol po? Anong logic mo? Hindi lang yan, hindi biol ang hindi alam ng taong bayan kung paano may papadalo ang kaso na makukonvict ang akusado na mga inaakusahan. Kabubo naman. Opo. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, Yes, there's also, Senator I would like to manifest that hindi ko alam kung nakikinig ho tayong lahat, yung sigaw ng taong bayan na libo-libo. Oh, ano ba sigaw? Paano mo nasabi na iyan lang ang sigaw? The People Power Monument sa Luneta, hindi lang po ang pagnanakaw, they were also shouting, ibalik yung pera nila. And I believe the Secretary of Justice heard that. And I believe Malacanang heard that. Believe. Anong believe? Kaya nga po, dito po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Oh, pagsuli. Sabihin mo, Reventol po, ito lang muna isasuli mo ha. Kausapin ko si Remulla. Ang ninakaw mo ay 500 million, pero isuli mo lang 300 million. Sige, ako na bahala sa iba. Style mo talaga. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala Hindi batas. Sampaling kita kapag makita kita eh. ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary You Remulla? are wrong! Ulitin natin. Kupal talaga. Baguhin ng Sir, batas, we Mr. are Secretary. operating. Marcoleta. Opo. And I believe Malacanang heard that. Kaya nga po, dito po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes, Ha? Walang pakialam sa batas? Kaya nga nag-abuso ka pala eh. Wala ka pakialam sa batas. Kung anong pinaniwalaan mo, yung susundin. Kung yung pinaniwalaan mo, yung gusto ng taong bayan, yan ang gusto mong gagawin. Anong pruweba mo na yun nga talaga pinakagusto ng taong bayan? Kupal talaga to. Sana ba ako? O yun ha, hanggang doon lang muna ako. with the DPWH. Sa sunod na yan. Para na lang klaro ang mensahe natin. Unang-una, Erwin Tulfo. Unang-una, okay. You have to know na ang batas ay proseso ng paggawa ng batas ay ginawa po yan ng mga congressman at senador natin at pinirmahan ng presidente. So kung ganon ang proseso, bakit nila ginawa? Ang rason, sapagkat yan po ay utos ng konstitusyon. Ngayon, kung konstitusyon at sa gitna ng tao, sino ba ang nag-aproba ng konstitusyon? Di ba tao? So therefore, ang tao, pag na-aprobahan na nila ang konstitusyon, istopel na sila, hindi na pwede baguhin ang konstitusyon. Yes, that
it's just like playing basketball. At the end, at the middle of the game, babaguhin mo ang batas para lang isa hindi magiging foul. Di ba? Dapat, nagmamagaling-galingan ka, constitutional lawyer, Mr. Erwin Tulfo. You are not even knowledgeable about the Constitution. So the principle of the Constitution says that after the people has ratified the Constitution, it is deemed that the people has already surrendered their power to the Constitution. And the Constitution is regulating whatever should be done. And if the Constitution says that the law is must be made by congressmen and senators and must be signed in approval by the President, ay hindi na mababago ng people yan. Kahit majority pa ng people ang pumatay, ibig mo sabihin, Rosale, hindi sila ikukulong kasi majority sila? Hindi sila ikukulong sa murder? Anong klaseng thinking ka? Pag sinabi mo naman, isite mo sa akin, people power. Well, people power is another thing. People power is actually the expression, the intention of the people is to change. That is different from the application of regular law. Pag in-implement ang regular law, walang intention ang tao na kahit sumigaw pa ng, ibalik mo yan pera, ikulong. May kulong, may batas tayo sa pagkulong. Sa pagbalik ng pera, may batas tayo. Ang batas natin sundin kung anong ginawa ng mga congressmen at senador. At ang batas na nagsasabi sa pagsasala kung sino ang kukuning state witness ay una niyan titingin ang Department of Justice ng mga prosecutors. Pagkatapos sa tingin nila kung pwede, ay hindi nila pwede kagad-agad kukunan ng pera restitution. Bakit? Magsususpitsa ang mga tao na dapat pala isauli ni Diskaya ay 5 billion. Tapos hiningian mo lang 4 billion? Tapos ibulsa mong iba? Di ba? Naintindihan mo ba yan ang pakay ng batas? Na Mr. Erwin Tulfo? Ay, bakit pa sinabi Duralex Sidlex? Kasi ang Duralex na baso, pag itinapon mo sa simento, hindi nababasag. Ganon ang batas natin. Duralex. Strong law. Ang lex, ibig sabihin, lex law. Said lex. The law may be harsh, but it is the law. So, naisipan mo na ang tanong sa bar exam. Question number 1. Is restitution required for a state witness to be admitted into as a state witness? The answer is no. Ganun kagad. The answer is no. It is not required. It is because the law does not require it. Ganun lang kasimple sagot. Perfect kagad. 100 kagad ang score ko niyan. Pagkatapos, tatanungin, follow-up question, why is it that the law does not require restitution before admitting someone to become a state witness? The answer is to avoid corruption by the prosecutors, that they would just ask the witnesses to be proposed into a state witness or state witnesses in exchange for 100 million when the money that should be returned is more than 300 million. That is corruption, Boying and Mr. Erwin Tulfo. By the way, by looking at the rallies, you can never say what the people want. Because for you to say what the people want is for you to conduct a plebiscite or a referendum in order to ask the people what do they want. And the result of the plebiscite or referendum is the only authorized thing that can say what really the people want. Wala kang karapatan magsabi, it's the people saying, akala mo magaling ka? Kabubuhan lang yun. Nagbibigay kayo ng maling edukasyon sa tao na nakikinig.
So, ibig sabihin nun, we will give you unbridled power to determine whether or not the person applying to be state witnesses will be admitted or not based on the prerequisite that is not written in the law by saying that you must give your money first. Pagkatapos natanggap ang pera, gagawa ka ngayon ng application sa court. The Diskaya gave the state, put to the state 5 billion pesos as the return of his loot. Paano natin malalaman na yun lang ninakaw ni Diskaya? Mas marami pa. Ganun na kasimple po yung dahilan dyan. I thought, sana huwag kayo maniwala kay Erwin Tulfo at saka kay Boying Rimulya. They're all a bunch of not ignorance, pero may purpose ito eh. Gusto kumita. Kaya ganun-ganun niya gusto nila ikwan. Ang problema kasi nito, yung ganitong klase kasi na batas ay bihira lang na pag-usapan, so hindi alam na kahit ordinaryong abogado, kahit sinong actual na abogado. Lalo na yung mga senador na nagyabang-yabang, akala na abogado sila. Kagaya kay Erwin Tulfo, kagaya Rapi Tulfo. Yan ang pinaka-problema sa inyo. You are telling yourself to the people as if you are a very good people. Okay, hanggang dyan lang muna tayo siguro. Iyan lang muna ang ano natin. So, Rodi Rabi, John Wick, dapat kasuhan yung Tulfo na yun. Ala na sa batas na pinagsasabi. Rodi Rabi, good afternoon. Lawrence Aquino, may special place pala para sa mga uri na mga may kakayanan na pwede palang baliin ang batas galing sa bibig ni Erwin Tulfo. Yan, mambabatas pa naman. Rodi Rabi, stay safe. Beverly Ong, gonggong na Tulfo, baliin ang batas dahil sa taong bayan. Ang katwiran ay papasikat lamang. Oh. Tapos Luis Trinidad, mambabatas si Tulfo pero sinisigaw na huwag sundin ang batas. Rodi Rabi, Elisa Balagso, binabali ang tamang batas para sa sarili nilang interest. Rodi Rabi, Pastor. Tapos Cesar Hugar, maayong hapon, amigo. Dr. Toto Tirador, 2022, nagpasimula ang nakawan. Tapos Kang Soto, gusto mo mag-umpisa sa 2016. Klaro na gusto niyang idawit ang mga Duterte. Yung nga, wala namang ibang gusto gagawin ito eh. Elisa Balagso, ano masasabi ng mga bumoto sa mga Tulfo? Oh, yun. You got your prize. Pio Valenzuela, wala daw siya pakialam sa batas. Di ba siya ay mababatas? Ano pala ginagawa niya? Huwag na kayo gumawa ng batas kasi wala ka naman pakialam sa batas. So, Elisa Balagso, so kapag may ginawa siyang batas, huwag na nating sundin kasi pwede namang e-bend. Congress and Senate is the representative ng tao. Tama po kayo, Charlie Wesky. Dodog Batoy, yan talaga ang nangyari kapag dinala mo ang Rapi Tulfo in action sa Senado. Ang masakit pa dyan, lahat sila nag-agree kay Boying. Romel Bingson, kuya nga naging senador. Yan si Erich dahil he bended the law kasama ang Comelec. Tapos Ramon Borcelo, Erwin, hindi lang pera ang sinisigaw ng baong bayan. Ang gusto talaga ay managot dito, lalo ng mga politiko tulad ng congressman at senador na mga kasabwat nila. Kaya gusto pala nila, going around the bush, proteksyonan nila ang mga politiko, kaya pera lang habulin. Siguro lang gusto niya, no? Pera lang kukunin, huwag nyo na ikulong si Saldico. Ganun ang gusto mangyari eh. Kung na mag-ikulong sa Tambanustos, pera na lang kunin. Ganun ang gusto niya mangyari. Si Elisa Balagso, sira ba ulo ni Rich Bendalo? O tawagin mo lang ngayon, Erwin Bendalo. Tawag ko na sa iyo mula ngayon. Kung totoo lahat ng accusations, dami evidence diyan sa accounting na DPWH. Tapos Leo Cabrera, naroon na siya, seremolya. Ang importante natin, Charlie, hindi yung accounting na records. Ang importante sa atin, paano magkukonect doon sa mga politiko na tumanggap. Yun ang pinaka-problema natin. Kasi wala sa records diyan at walang resibo yan. Kung may resibo, hindi. Ang hindi lang makalusot sa resibo diyan sa permahan, ang mga district engineers, mga project engineers, mga quality assurance engineers, ang mga contractor, hindi sila makalusot. Leo Cabrera, si Remulla. Okay, Blasca 2-0. Matindi talaga si Erich. Romel Bingson,
halatadong may pinoprotektahan itong si DOJ Secretary Jack Mawatan. Oh, dagitoy nga lawmakers. Oh, Tirador Toto, lawbreaker yata itong mga ito. Oh, Felix Calaguas, Sir Toto, patanggal mo na si Iris, bumabali ng batas, pati si Remulla. Watching too much movies, mga senators. Ramon Borcelo, nagmukhang tanga itong Remulla kay Marcoleta. Okay, yan na lang ha. Sino pang iba? So, Rodi Rabi, Pastor, Janwick, dapat kasuhan ng 2 tulpo. Si Grrr, gawa na lang ng batas na walang batas. Argo Marcoleta, galing-galing. Andrea Guico, watching from Singapore. Radman, mababatas, sumisira ng batas. Kakahiya mga ito. Mimi Authority, Gully Ramirez, Dexter Morgan, wala na daw batas. Dexter malanghiya talagang tulpo na ito. Noel Azurin, covered ba ng lemon law mga tulpo? Soto, Hontibe, etc. Villa Baleo, Brilla, Hainos, O, kumusta? O, hanggang dyan lang. Mga kababayan ko, paki-like nyo ako. O, paki-share at para dadami po ang ating lahi na mga naniniwala sa batas at naniniwala sa katotohanan at tamang katarungan. Huwag kang gaya kay Tolpo na babaliin lamang ang batas. Ben Reclamador, late ka, sayang hindi mo narinig si Luis Tolpo. Nagsasabi, sometimes the law can be bent. Okay, maraming salamat po. Hudits Nongpi Aradanas, pokpokin mga ulo nila boss para matauhan. Dapat chairman na si Marcolita para sabihin niya, Erwin, may martilyo ako rito. Dapat siya nagagawin. Like done. Okay, mga team replay, please lang, makatulong naman kayo sa akin. Huwag niyo po i-skip ang mga ads. Salamat po. Maraming salamat.